Bago natin simulan ang kwento, shoutout muna kay Kinji ng Mount Banahaw. May kwento din siyang ibabahagi sa atin. Kaya pakinggan nyo sa susunod na part. Simulan na natin ang kwento. Dahil sa ginawa sa kanya ng nilalang na may pana, kung kaya't nagkaroon ito ng pagkakataon para tumakas sa kanyang mga kamay. Habang tumatakbo ang nilalang papalayo sa kinaroroonan ni Danilo, buong lakas naman niya itong sinundan upang mawakasan ang kanilang paglalaban. Pagsilay niyang pumapasok ito sa masukal na kakahuyan, marahan naman niyang binagtas ang dinaanan nito upang mapaghandaan ang sorpresang pag-atake ng nilalang. Lumabas ka na dyan, demonyo! Hindi na magtatagal ang buhay mo. May sumpa ang talibong na tumarak sa'yo. Ilang oras lang ang itatagal mo sa mundong ito. Wika ni Danilo habang pinakiramdaman ang buong paligid. Nang marinig ng nilalang ang sinabi ni Danilo, humalakhak lang naman yon habang pinaikutan si Danilo. Kahit nararamdaman niyang umaaligid ito sa kanyang kinaroroonan, labis pa rin siyang nahirapan sa pagtukoy sa insaktong lokasyon nito. Dahil na rin sa napakadilim na paligid, malabo naman niyang makita ang mga mata ng nilalang, gawa ng nababalot ito sa purong itim. Habang binagtas niya ang masukal na kakahuyan, panay naman ang kanyang pag-usal sa paligid. Humihingi na rin si Danilo ng tulong sa mga engkanto sa lugar upang magawa niyang mahanap ang kinaroroonan ng Marindaga sa lalong madaling panahon, dahil hindi rin biro ang kinakarap ni Noli. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang marinig niya ang palasong lumilipad. Pagramdam niyang tatama ito sa kanyang likod, agad naman niya yung hinarap at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niyang paghawak sa kahoy na nagdudugtong sa patalim ng palaso upang masisiguro niyang hindi ito makakawala sa kanyang mga kamay. Ginamit niya ang natutunan niyang abilidad kay Mang Carpio sa pamamagitan ng paggamit ng enerhiya na nanggagaling direkta sa kanyang isipan. Matapos itong gawin ni Danilo, doon na niya tuluyang nakita ang insaktong kinaroroonan ng Marindaga. Pagtitigan nilang dalawa, buong lakas naman niyang binali ang palaso. Nang makita na niya ang nilalang, doon na siya gumawa ng pag-atake. Ngunit biglang na lang siyang nagulat nang bigla na lang itong sipain ng gabay niyang tikbalang na madalang na lang niyang tinatawag. Kaagad din namang naglaho ang tikbalang na yon na para bang nagpakita lang ito sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't kaagad niyang binalot ng pamako ang buong katawan ng nilalang nang siyang labis naman niyang ikinagalak. Demonyo ka! Kanina mo pa ako pinahirapan ah. Ngayon tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Wika ni Danilo habang nilapitan ang nilalang. Sa paglapit niya sa nilalang, agad naman niyang kinuha ang pana nito upang maiwasan ang sorpresang pag-atake na maaring gawin ng nilalang na yon. Matapos itong gawin ni Danilo, agad naman niyang kinuha ang talibong na naiwan sa katawan ng nilalang at kasabay nito ang muli niyang pagbaon ng talim nito sa kaliwang tagiliran ng nilalang.
Nang maramdaman ng nilalang ang talibong, bigla na lamang itong umangil habang nagpipigil sa kanyang pagsisigaw. Hindi mo alam ang digmaang pinasok nyo. Isa lamang akong manggagawa sa uri ko. Masyado pa kayong mahinang mga antingero. Hindi nyo pa kayang hanapin ang pugad ng aming mga Panginoon. Wika nito. Ganun ba? Simula ngayon, magsimula kang maglalakbay sa kagubatan ng panghabang buhay hanggang sa mapudpud mo ang iyong mga kamay at paa. Sabay bulong sa pagmumukha nito. Nang kumapit na ang sumpa, pumikit naman ang mga mata ng nilalang at kaagading dumilat. Kasabay ng pagbuka ng mga mata nito ay ang pagtayo nito habang umiiyak. Alam ni Danilong susundin nito ang kanyang binulong, kung kaya't kahit labag sa kagustuhan nito ang mangyari ni Danilo, susundin nito at susundin ang kanyang ipinag-uutos. Isa yun sa kakayahan ni Danilo na wala kay Noli. Matapos niyang gawin yun sa nilalang, bumalik naman siya sa kinaroroonan kung saan niya iniwan si Noli. Ang buong akala niya, hindi pa tapos ang labanan nito. Ngunit nagulat siya nang makita niya si Noli na nakaupo sa tabi ng bangkay ng gabunang kaharap nito kanina at kasalukuyan ng nilamon ng apoy ang kubo ng aswang. Oh, Danilo, ba't ang tagal mo? Nilalamok na ko rito sa kakantay sa'yo eh. Ano, tara na. Mamaya makatanggap na naman tayo ng sermon sa dalawang ermitanyo. Wika ni Noli kay Danilo. Habang papaalis sila sa lugar, panay pa ang paglingon ni Danilo sa lugar na pinagtitirhan ng gabunang pinatay ni Noli. Noli, alam mo ba na hindi lang yon ang pamilyang pinaslang natin? Wika nito sa kanya habang nakasunod. Oo, alam ko Danilo. Kaya ngang bilisan na natin ang ating paglalakad. Baka mamaya mabutan pa tayo ng mga Diyos ng mga ganag na yon. Wika ni Noli. Pagdating nila sa baryo nila Omar, halos nasa 12:00 na yon ng gabi. Tahimik ang buong paligid. Ngunit dinig pa din nila ang musika sa kabilang baryo kung saan merong sayawan. Pagdating nila sa pinto ng bakuran, agad naman silang sinalubong ni Lando at Guyo para pagbuksan ng pinto. Par, kamusta naman yung misyon nyo? Bungad na wika nito sa kanya. Ayos lang naman par. Si Manong Duming, nasaan? Nasa tambayan natin Noli. Inaantay nila ang pagdating nyo. Sagot naman ni Kalando. Kung kaya't kaagad na silang tumungo sa lugar na pinagpapahingahan ng dalawang ermitanyo. Ayos. Nagawa nyo ng malinis ang pinagawa ko sa inyo. Bungad na wika ng ermitanyo. Paano mo nalaman ang mga bagay na yan, Manong? Takang sagot ni Noli sa matanda. Baka nakalimutan mo. Mas nauna pa sa inyong dumating ang tagapagmasid ko. Okay na ang lahat. Gumaling na si Omar. Ang kailangan lang nating gawin, maglagay ng mga pangontra sa bawat sulok ng pamamahay nila. Teka, huwag niyong sabihin na hindi niyo binura ang bakas ng inyong ginawa hanggang sa pagbalik niyo rito. Kapag pumapalpak kayo,
Masusundan dito ang kaibigan mo ng pamilya ng mga ganag na aswang. At yan ang labis kong ikakabahala, iho. Huwag na kayong mag-alala sa bagay na yun, Manong. Kung ano man ang pamamaraan mo, unti-unti ko na yang nakasanayan. Sagot ni Nuli sa kanyang maestro. Mahusay naman kung ganon. Mahirap na kung may makikialam na mga hukluban sa labas. Dahil may oras pa para makapagpahinga sila, ninais nilang matulog upang makabawi man lang ng lakas ang katawan nilang lupa. Pagputok ng bukang liwayway. Bago pa man magsimulang asikasuhan ni Omar ang farm nito, nagawa ng makapagpaalam sila Nuli dito. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa pangkat ko, buddy. Sa susunod ulit, wika ni Nuli kay Omar. Walang anuman, kaibigan. Bukas ang pinto para sa inyong pangkat. Kahit anong oras, pwede kayong pumanhik dito. Malapit na yung fiesta sa inyo ah. Baka makapunta kami ron, kung okay lang sa'yo. Wika ni Omar. Ba't naman hindi? Yan nga ang araw na dapat na akong gaganti sa kabutihan mo. Wika naman ni Nuli dito. Matapos makipag-usap ang pamilya ni Omar sa pangkat nila, kaagad na nilang nilabas ang baryo ni Omar upang harapin naman ang mga bagay-bagay na may kaakibat sa hangarin ni Nuli. Habang naglalakbay ang kanilang pangkat papauwi ng baryo, doon nila napag-usapan ang pamilya ng mga aswang na napatay nila Nuli. Sana lang hindi naamoy ng mga pamilya na yon ang ating pinagmulan. Dahil kung magkataon, muli na naman tayong haharap sa madugong digmaan. Pero wag na muna natin yan ang problemahin sa ngayon. Ang haharapin natin ay ang baryong winasak ng mga kalaban mo kung saan inubos ang mga alaga mo. Ilang minuto pa ang makalipas, nadapo na nga sila sa baryo nila Nuli. Masaya naman silang sinalubong ng kanyang mga tauhan dahil alam ng mga itong marami silang dalang bihag. Magaman inabutan na ng ilang oras ang mga karne nilang dala-dala, hindi naman yun nabubulok. Dahil kumpleto sa mga teknolohiyang nagpapanatili sa pagiging sariwa ng karne ang bahay ni Omar. Matapos bumaba ng kabayo si Nuli, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng langka, nakatitig naman siya sa lumang kubo kung saan niya nilagay noon ang nag-iisa niyang tandang, kung kaya't nilapitan niya ito habang marahang binuksan ang pintong gawa sa katawan ng kawayang sasa. Pagpasok niya sa loob, doon bumungad sa kanyang mga mata ang nag-iisang bayo kung saan nakalagay ang kapiraso ng bertod na nakuha niya noon sa gubat. Pagkakita niya sa bagay na yon, bumalik sa kanyang alaala ang mga nakaraan. Paglabas niya ng kubo, agara naman niyang hinanap ang pinakauna niyang lahi ng mga tandang na kanyang ipinanlalaban noon. Inikot niya ang buong manukan niya, subalit hindi na niya ito magawang matagpuan pa. Ang nakita na lang niya doon ay ang mga linyadang pangkasalukuyan na. So mga karmitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Sa susunod na kabanata ay maririnig nyo ang pagbabago sa buhay ni Nuli. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa kwento natin. Hanggang sa pagbabalik ng lingkod, ang Ermitanyo.